Sa ngayon, maaring sumiklab ang isa pang digmaan na inianunsyo noon ni Donald Trump. Sa Cuba, biglang sumiklab ang mga protesta laban sa gobyerno. Ang mga rally kontra brownout at kakulangan sa pagkain matapos makipagpulong sa autoridad ay nauwi sa malaking eskandalo. Inatake ng mga anti-gobyernong nagpoprotesta ang opisina ng Partido Komunista sa hilaga ng Cuba. Ang biglaang protesta na ito ay naging isang bihirang pagpapakita ng hindi pagkakasya ng publiko na dulot ng lumalalang sitwasyon ng pagkawala ng kuryente na lalo pang tumindi dahil sa oil blockade ng Estados Unidos ng Amerika. Ngayon, may mga video mula sa Cuba na nagliliyab na kalsada at malalaking demonstrasyon. Kaagad pagkatapos nito, unang opisyal na kinumpirma ng natatakot na Pangulo ng Cuba, Miguel Diaz-Canel, na nagsasagawa ng pagbabago ang kanyang pamahalaan. Negosasyon sa administrasyon ni Donald Trump matapos ang 3 buwang oil blockade sa isla. Sinabi niya na ang mga kontak ay nakatuon sa paglutas ng bilateral na hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo, pagtukoy ng kooperasyon laban sa karaniwang banta at pagpapalakas ng seguridad sa Latin America. Sinabi niyang handa siyang makipagkasundo kay Donald Trump pero nagbabala na maaring matagal ang negosasyon. Ang pangalan ko ay Alexei. Talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description, doon kami agad na pupost ng balita. Kaya ang sitwasyon sa Cuba ay lalong tumitindi dahil sa energy blockade ng Estados Unidos. Dahil dito, naubos ang pasensya ng mga tao at nawala ang takot nilang magprotesta, isang hindi karaniwang pangyayari sa Cuba. Iniulat na ngayong araw, nagsimula na ang mga rally sa Cuba laban sa pagkawala ng kuryente at kakulangan ng pagkain sa isla. Pero pagkatapos lumapit sa mga nagpoprotesta ang mga kinatawan ng pamahalaan at nagsabi na, pakinggan ninyo, hindi naman ganun kasama ang lahat, na sobra kayong nagpapalaki ng issue na uwi ang protesta sa mga iskandalo, pati na rin sa mga kaguluhan. Inatake ng anti-gobyernong demonstrador ang opisina ng Partido Komunista sa Hilagang Cuba. Iniulat ng state media ng Cuba ang insidente na nangyari noong Sabado ng umaga. Ang biglaang protesta ay bihirang pagpapakita ng hindi pagkakasiya ng publiko sanhi ng lumalalang pagkawala ng kuryente na pinalala pa ng oil blockade ng Estados Unidos. Ang rally laban sa pagkawala ng kuryente at kakulangan ng pagkain na tila nagsimula ng mapayapa ay lumaki sa lungsod ng Moron noong hating gabi ng Biyernes, sa mga unang oras ng Sabado ng umaga. Nagpatuloy ang mga protesta doon magdamag. At heto, ang mga lokal na media, inuulit ko, ito ay mga pro-gobyerno media ang nagsusulat, ibig sabihin mas malaki pa ang saklaw nito dahil ang mga pro-gobyerno ay malinaw na minamaliit ito. Kaya ayon sa mga lokal na media at ito ay isang sipe. Ang dating mapayapang pagtitipon ay nauwi sa vandalismo laban sa punong tanggapan ng komite ng partido matapos ang diskusyon sa mga lokal na autoridad. May maliit na grupo na nagbato sa pasukan ng gusali at pinaghihinalaang sinunog sa kalsada ang mga muebles mula sa tanggapan. Inatake rin ng mga nagpoprotesta ang ilang pampublikong institusyon, lalo na ang botika at pamilihan. Makikita sa social media ang malaking sunog at mga taong naghahagis ng bato sa mga bintana ng gusali habang maririnig sa likod ang sigaw ng kalayaan. Okay, kaya may lapalaping ito.
subtitle ni Dima Torzok. Ngayong taon, pinalakas ng Estados Unidos ang presyon sa Cuba matapos maaresto si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela noong Enero, isang mahalagang taga-suporta ng mga komunista sa Cuba. Itinigil ni Pangulong Donald Trump ng US ang pagpapadala ng langis mula Venezuela sa Cuba at nagbanta ng taripa sa sinumang bansang magbebenta ng langis sa Cuba. Dahil dito, lalo pang lumakas ang presyon sa ekonomiya na dati nang nahihirapan dahil sa kakulangan ng pagkain, gasolina, kuryente at mga gamot. Sa mga nakaraang linggo, gumawa si Donald Trump ng sunod-sunod na pahayag na sinasabing ang Cuba ay nasa bingit ng pagbagsak o nais makipagkasundo sa Estados Unidos. Noong Biyernes, sinabi ng pamahalaan ng Cuba na oo, nagsimula na nga sila ng negosasyon sa Washington upang subukang maresolba ang krisis. Ang mga pampublikong protesta, lalo na ang mararahas, ay napakadalang mangyari sa Cuba. Ang konstitusyon ng Cuba noong 2019 ay nagbibigay ng karapatan sa mga mamamayan na magdaos ng demonstrasyon. Ngunit ang batas na mas malinaw na naglalarawan ng karapatang ito ay naipit sa lehislatura, kaya't ang mga nagpoprotesta ay nagkakaroon ng legal na kalituhan. Ibig sabihin, sa Cuba ay parang may karapatan sa pagpoprotesta, pero hindi pa ito ganap na naisabatas. Kaya parang wala talagang karapatan sa mga protesta. Alam na sa huli, 5 tao ang inaresto ng pulisya at 1 tao raw ang nahulog. Nahulog at ngayon ay nasa ospital. Sinasabi na siya ay lasing noon, pero iyan ang sinasabi ng mga otoridad. Wala nang ibang nasaktan pero mukhang simula pa lang ito. Noong nakaraang linggo, ilang maliliit na grupo ng mga residente ng Havana ang kumalampag ng mga kaldero bilang protesta laban sa matagal na pagkawala ng kuryente. Noong Lunes, nagsagawa ng sit-in protest ang mga estudyante sa hagdanan ng Universidad ng Havana matapos ipatigil ng gobyerno ang harapang klase na sinisi sa oil blockade ng Estados Unidos. Ang kakulangan sa gasolina ay labis na nagpaikli sa operasyon ng pampublikong transportasyon, kaya naging mahirap o halos imposibleng magkita ang mga guro at estudyante para sa klase. At sa pangkalahatan, nagsisimula ng lumakas ang damdaming protesta sa Cuba. Ibig sabihin, malinaw na mapayapa ang mga protestang ito. Ngunit para sa Cuba, malaking bagay pa rin ito. Ayan. At natakot dito ang mga autoridad ng Cuba dahil sa isla matagal nang walang ganitong mga protesta dahil natatakot ang mga tao. Pero ang katotohanan na lumabas ang mga tao para magprotesta ay nagpapakita na talagang napakahirap ng sitwasyon doon. Kinumpirma ni Pangulong Miguel Diaz-Canel ng Cuba na nakikipag-usap ang kanyang pamahalaan sa administrasyon ni Donald Trump matapos ang 3 buwang oil blockade sa isla. Ayon sa kubanong publikasyon na Cuba Debate, sinabi niya na ang ugnayan sa Washington ay nakatutok sa paglutas ng mga bilateral na hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo, pagtukoy ng kooperasyon laban sa karaniwang banta at pagpapalakas ng seguridad sa Latin America. Nagbabala rin ang leader ng Cuba na posibleng humaba ang proseso. Doon, inamin ng presidente ng Cuba na nakikipag-usap ang gobyerno nila sa mga Amerikano habang nagsasalita siya sa media. Bihirang mangyari ito sa Cuba. At ito ay tinawag na pagpapatuloy ng kaganapan noong 5 ng Pebrero kung saan nagbabala si Diaz-Canel na ang Cuba ay papalapit na sa sitwasyon na mangangailangan ng matitinding hakbang. Dahil sa krisis sa ekonomiya, madalas na brownout at kakulangan sa gasolina na pinatindi pa ng oil blockade ni Trump. Ibig sabihin, noong 1 buwan pa ay nagpapahiwatig na siyang kailangan ng di pangkaraniwang hakbang. 1 buong buwan na nagkunwari ang Cuba na kaya nila pero lumabas na hindi pala.
Sinabi ni Diaz-Canel na siya ang namuno sa negosasyon mula sa panig ng Cuba, kasama si dating Pangulo ng bansa na si Raul Castro at iba pang matataas na opisyal ng Partido Komunista ng Cuba. Ang panig ng Amerika sa ngayon ay hindi pa nagkokomento tungkol sa mga negosasyong ito, pero nagbigay ng pahiwatig si Trump na oo, may ganitong mga pag-uusap na nagaganap. Ayon sa source ng The Atlantic sa White House, kamakailan ay sinabi nilang posibleng maging susunod na target ni Trump ang Cuba matapos ang Venezuela at Iran. Noong Enero, pinayagan ng Amerikanong presidente ang posibilidad ng magiliw na pagsakop sa isla kung tatanggihan ng Havana ang kasunduan sa Washington. Ngayon, lahat ng palatandaan ay nagpapakita na pumapayag na sila sa kasunduan. Ayon sa Bloomberg at Wall Street Journal, may plano ang White House para sa unti-unting pagpapalit ng rehimen sa Cuba. Bilang bahagi ng planong ito, nais ni Trump na gawing pinansyal na umaasa ang Cuba sa Estados Unidos ng Amerika kapalit ng dating papel ng Unyong Soviet na sumuporta sa isla hanggang 1991. Sa ngayon, malamang na susubukan nilang makipagkasundo sa mga kasulukuyang namumuno sa Cuba. Sa palagay ko, alam ng mga namumuno sa Cuba na di na rin makakatulong ang mga barbarong Ruso doon. Dahil kahit sa kasalukuyang blockade, wala naman talaga silang naitulong. Sa totoo lang, kahit humanitarian aid hindi na ibigay ng Russia sa mga Cuban. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang episode, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Maraming salamat sa suporta. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.